Hi guys, good morning, good afternoon, good evening. Mayong buntag, mayong hapon, mayong gabi sa tanan nga mga Bisaya diha ug ang mga igsoon po nato nga mga OFW na nasa labas ng Pilipinas. Magandang umaga, hapon at gabi sa inyong lahat. Guys, mayroon tayong bad news, good news, and bad news, whatever. Itong aking inahin na si Elsie ay namatay. Kapapanganak pa lang ng after 5 minutes. Lumabas yung 14 piglets. Ang tatlo noon is patay, 11 na ang buhay. Ito, si Elsie ay namatay kagad. Hindi ko alam kung bakit anong nangyari, but while nagpapaanak kami, ang daming dugo na lumalabas. Talagang sumasabay sa mga biik na lumalabas yung mga dugo. Talagang grabe. Akala namin kung bakit ganito ang nangyari na sa atin naman. Hindi naman siya ganun ka experience namin sa pagpapanganak, hindi ganun. Pero sa kay LC, grabe. At kaya nga, yun ang bad news na namatay siya. At nakaanak siya ng 14 at buhay din yung 11. Kaso lang, sayang yung mga big na walang walang inahin, walang ina. Kaya nagpapasalamat kami dahil itong si Mukang na isang inahin namin, kapapanganak pa lang noong March 22 at hindi pa namin nawalay. At yung anak niya is konti lang, 4 lang yung anak niya. Doon, dito namin sila nilagay yung aming mga biik. Unang-una, yung lagay namin isa-isa, hindi naman kinagat niya ang mga inaamoy-amoy lang. Tapos ang isa pa doon, problema doon is hindi siya nagpadidi. Matagal siyang hindi nagpadidi dahil yun nga, siguro nabigla siya na bakit marami ng mga anak, at maraming mga biik. So, nadamay yung 4 niyang anak na hindi rin makadidi dahil ayun nga, lahat na nandyan. But glad that awa ng Panginoon, siguro nasanay na hanggang nakita niya. Sige na lang, wala tayong magawa. So nagpadidi na siya. Nagpadidi na si Mukang at na-adapt na siya. Na-adapt na itong ating mga big doon sa kay Mukang. Yun nga, sayang yung si Elsie. Large white pa naman yun. Tapos ang semen na binigay namin sa kanya, nakita naman ay Spain Petrin yun. Magandang amahan nun. Yung bore na ginamit namin, ang ganda ng tayo na ang laki. Pero itong ganito ang nangyari talaga. Wala tayong magawa, mga kababoy, mga hog racer. Kaya ito, aking in-upload itong video na to para share ko to sa mga baguhan na kagaya ko na minsan mabibigla tayo na mangyayari ito sa ating alaga, sa ating mga baboyan. Pero for me, I think it's learning for us. Dahil kung hindi ito mangyayari, hindi rin natin alam kung bakit nangyari ito. Mayroon palang mga kailangan na mga vaccine o injection na dapat i-inject sa kanila bago sila magiging yung purity na talaga na pwede na silang gawing inahin. Kagaya ng after maybe 6 months, 7 months, kailangan na natin mag-inject ng plasma, parbo, o ano pa yung mga injection na vaccine na dapat i-inject sa ating mga inahin. Dahil kung magpabaya tayo, hindi natin alam kung anong nangyayari na sabi naman natin na sayang dahil siyempre nagpapalaki tayo, nagpapakain. Sakala natin maganda na sana dahil maganda din yung anak. Tapos biglang namatay. So, yun, hirap talaga intindihin. Pero for me, it's a learning.
sa learning at saka tanggapin na yan talaga ang mangyayari na mayroon kang malagas na mga inahin. And then try to understand the work of being an hog raiser para patuloy yung ating learning at ipanalangin natin sa Panginoon na sana sa susunod wala nang mangyayari na katulad nito. At dapat din bantayan yung mga caretakers, lahat ng mga nagbabantay ng mga nag-aalaga ng mga baboy. Ito, importante ito. Kailangan natin tingnan, bantayan lahat ng ating mga gawain. But anyway, thank you very much sa mga advice ng ating mga hog raiser, mga kasama sa chat group, mga technician, mga doctors sa hog raising. Maraming salamat sa inyo. At sana patuloy tayo sa ating mga gawain sa pag-aalaga ng baboy sa Pilipinas at sa buong mundo. Sa lahat ng mga hog raiser, sa subscribers ko, sa mga dumadaan lang na nag-like, nag-share, at saka nag-comment, please don't forget to subscribe. Click the notification bell so that palagi kayong nauuna sa ating mga pag-upload sa ating video. Again, sa lahat, maraming salamat and God bless us all.